patatagalin dahil sa mga oras na ito ay tatawagin ko ng ating guest doctor para mabigyang linaw ang tungkol sa silent killer kung tawagin. Nakakatakot tong silent killer na to. So, without further ado, let's all welcome Star Diamond Dr. Danilo Sadsad. Hello, Doc. Pusuan natin, Dr. Danilo Sadsad. Okay, good morning, fellow DXN, mga kapamilya sa DXN. Once again, your doctor is in. We'll be talking about one of the very important and very relevant po na topic. We'll be talking about hypertension. So again, ito po is, sabi nga, it's very close to my heart. Dahil puso ang pag-uusapan natin, tsaka blood pressure. Alam niyo naman, pag tayo ay above 18 years old na, yung mga blood pressure na yan, naging problema na yan. Usually, it really comes out or it really comes in sa ating buhay at around the age of 40. Pero iba naman sa ngayon, maraming mga bata pa nagka-hypertension na. So probably it is just timely, it's just relevant. Nagkaroon tayo ng awareness kasi po maraming tao na hindi aware na meron silang hypertension. So let's go on with our presentation. Okay, so we are in our May 2022 Health and Product in Focus. Okay, ang topic po natin is Hypertension Awareness Month or Hypertension Awareness Month. Hypertension known as the silent killer. Alam niyo naman, yung iba kung bakit siya silent, kung minsan kasi when you have hypertension, you are not aware of it. Yung iba biglang hindi na lang nagigising, na-atake na lang. So it is very important for us. Importante po na maging aware tayo at magkaroon tayo ng sensitivity sa ganitong kondisyon na ating kalusugan. Okay? So, I'll go straight to my topic. Yeah. So, Hypertension Awareness Month, it's in the month of May. It is declared as the National Hypertension Awareness Month to prevent and control this disease. So, hypertension is considered as the #1 a contributing risk factor for global deaths. Actually, ang makikita natin sa leading causes of death, #1 is cardiovascular at kasama po dyan ang hypertension. Ito po ay nagkukos ng stroke, nagkakaroon ng heart attacks at marami pang cardiovascular complications. Pag sinabi mo cardiovascular, it involves all the organs of the heart and all the blood vessels in the body. Okay? So Hypertension Awareness Month, the Philippine Council of Health Research and Development or PCHRD joins the International Society of Hypertension and the Department of Health in celebrating the National Awareness Month to raise consciousness and to encourage citizens of all countries to reverse this epidemic. Actually, itong epidemic siguro ng hypertension has been around for a long time. Ang dami pong taong nagkakaroon ng hypertension or high blood. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa US, kundi ito po ay isang kondisyon ng ating kalusugan o isang sakit na talagang sa buong mundo. Ito po ay isa sa pinakamalaking problema. So ano po ba ang hypertension? What is hypertension? It is also known as high blood pressure. Ang blood pressure po pagka mas mataas kaysa sa normal at consistently na mataas, ito po ay pwede na tayong i-diagnose as high blood pressure. Usually, pag-visit mo sa doktor, pag ito yung mga 2, 3 o 4 na visit at consistently mataas ang blood pressure mo, siyempre i-work up ka ng doktor, maaaring i-suspetsyahan ka na as hypertensive or may high blood. Then after confirming ng mga several visits mo na talagang mataas siya at may mga siguro ibang kondisyones pa na naka-attach doon, siguro mga usually doctors would request blood chemistry, ECG, ibang mga procedures. Then it will be confirmed at magiging final yung diagnosis na ikaw talaga ay may high blood.
So ano ba yung hypertension? Ito po yung nangyayari sa ating katawan. So yung dugo po is carried from the heart to all parts of the body sa mga ugat natin in our blood vessels. So each time na titibok ang puso, yung blood po pinapump out niya from the heart to the vessels going to the body. Lahat po ng parte ng ating katawan. Yung blood pressure po, ito yung nakikreate by the force of blood pushing against the wall of the blood vessels. So pag tibok po ng puso, yung pong tulak ng pressure ng puso palabas ng dugo at saka yung pressure niya sa gilid ng ating mga ugat, yun po yung nag-create po ng blood pressure o ng pressure. Ang tawag po natin dyan ay peripheral resistance. So mas matindi ang tibok ng puso, mas mataas ang pressure. Kaya nga, tinuturo sa amin sa medical school, ang blood pressure daw is a combination of your heart rate and your cardiac output. Mas mabilis ang tibok ng puso, mas tataas ang presyon. Mas maraming lumalabas na dugo because of the pumping or maaring resistance ng walls dun sa paglabas ng dugo, tataas din ang blood pressure. So ang problema lang, the higher the blood pressure, mas malaki po ang risk at problema sa ating kalusugan. So nandiyan na yung mga problemang sakit sa puso, pwedeng coronary heart disease, pwede magkaroon ng mga stroke, heart attack, at marami pong masisira sa ating katawan. So ito po ay isang seryoso na medical condition at meron siyang risk hindi lamang sa puso natin, kundi even sa brain, even sa ating kidneys, at pwede rin maging dahilan ng iba pang mga problema sa ating kalusugan. Now, how do we detect hypertension? Siyempre, importante po na ma-detect natin ang ating hypertension. So usually, ang ginagawa po ng mga health workers, chine-check po ang blood pressure. Hindi po ibig sabihin na wala kayong nararamdaman, wala kayong high blood. Marami pong tao na walang symptoms. There are so many asymptomatic hypertensive people. Akala nila, okay lang ako, wala akong nararamdaman. Tanong mo, blood pressure mo, normal siya. Kailan ka huli nagpa-check? Hindi pa ako nagpapa-check. So usually, yan yung mga common scenarios. Tapos pag chinek mo, yung pala mataas ang blood pressure. So dapat po magkaroon ng regular check-up ng blood pressure because yung sabi nga natin, may mga kondisyon ng high blood na wala pong simptomas. Walang warning signs at saka symptoms. So it's very important for us to have a regular check of your blood pressure. Ngayon po, hindi na masyadong mahirap yan kasi pwede na kayong bumili ng mga digital blood pressure apparatus kasi ano na po ngayon, wala na yung mga ginagamit ng doktor noong araw na mercury kasi binan na po ang mercury sa market kasi health hazard po siya. So mostly ang ginagamit po ay digital at ito po ay acceptable na as a monitoring device para sa bahay. So importante po if you are aware, may mga kasamahan kayo na may high blood, meron kayong kamag-anak o part of your family na nagka-high blood before, importante po magkaroon kayo ng isang blood pressure apparatus sa bahay to facilitate monitoring. At least ma-check nyo yung blood pressure regularly. So ito po yung statistics. So how many people have hypertension? Globally, ang mga tao po sa buong mundo, around 1.13 billion. Ang dami yan, 1.13 billion out of the world population have hypertension. At ito po, less than 1 in 5 people, meron silang high blood pressure pero hindi nila alam. At saka ito po ay 1 in 4 men ay merong blood pressure, increase ng blood pressure or high blood in the year 2015. These are just statistics that shows na ang high blood po ay kalat at may mga sitwasyon na may mga high blood na hindi nila alam. Okay? Ito po yung guidelines ng 2017 pa to yung GNC7. Actually, may modification na po dito. Ito po yung guidelines ng American College of Cardiology at saka American Heart Association guidelines for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults. Sa Pilipinas mo, kadalasan po ang sinusunod natin ay American guidelines. Sa ibang lugar, ang sinusunod po nila ay European guidelines. Ang European guidelines po, medyo mataas ang values. Ang American guidelines po, ang medyo mahigpit, mababa ang values. So yung considered normal po, ang systolic po, ito yung
yung kung makikita yung blood pressure, merong nakalagay na over. Yung nasa taas yun ang systolic. Yung over, yung nasa baba, yun po ang diastolic. Now, yung systolic pressure po, it represents the blood pressure in your system when your heart is under contraction o yung nagtatrabaho siya. And the diastolic pressure represents the pressure in between beats. Ito po yung pahinga ng puso natin. Dapat ito yung pressure in between beats ng ating puso. So, based on these guidelines, dapat ang normal daw po ay less than 120. So, ibig sabihin, pag nag-120 ka, borderline ka na. At saka ang diastolic, dapat it's less than 80 millimeters mercury. Yun pa rin po ang pinagbabasihan na units. Ano? So, pag ikaw ay 120 over 80, nung araw, normal na normal yan. Pero pag ngayon, pag 120 over 80 ka, considered high normal na yan. Yan ay medyo borderline na. Now, ano yung considered elevated? Yung tumataas ang blood pressure mo. Pag ikaw ay lumampas ng 120, between 120 to 129, elevated na yan. Ang diastolic, pag ikaw ay hindi yan less than 80, that is more than 80. More than 80 yan. It's not less than 80. Pag diastolic is more than 80 millimeters mercury, ikaw po ay considered elevated na. Let's say nag-85 ka, nag-90 ka, elevated na po yan. So ano yung blood pressure ng high blood pressure? So yung systolic na more than 130 at saka diastolic na higher than 80, let's say nag-130 over 90 ka, high blood na po yan. Pag ikaw ay 120 over 80 or 130 over 80, elevated pa lang yan. Okay? So pagka lumampasan ng 80, ito po ay considered na hypertension. Okay, next slide. So ano po yung mga risk factors? Again, yung iba medyo hindi ito nabibigyan ng focus. Yung pagkain po ng maaalat, akala nila yung maaalat sa kidneys lang yan, magkaka-UTI ka daw, hindi po. Eating a lot of salt or consuming a lot of salt, yung mataas ang sodium content, ito po ay nakakapagpataas din ng blood pressure. Kasi po, pagka maalat na maalat yung kinakain natin, nag-absorb ng tubig, dumadami yung volume ng ating dugo, so tumataas ang ating blood pressure. Now, yung mababang intake ng fruits and vegetables, it implies, pag hindi ka kumakain ng prutas at gulay, mostly ang kinakain mo karne. So, kasama na yun, tataas ang yung saturated fats at saka trans fats. So, yung mga cholesterol natin dyan, yung mga triglycerides po natin dyan, yan po yung isa sa mga risk factors natin. And then, yung pagiging overweight or obese. So, ito po ay isa din sa mga factors na pwedeng mag-dispose o ma-predispose tayo sa hypertension o pagkakaroon ng high blood. Now, yung harmful use of alcohol. Ano ibig sabihin ng harmful use of alcohol? Hindi ho yan yung alcohol na pinapahid, yan po yung alcohol na iniinom. So yung useful use of alcohol, yan yung pinapahid po yan. Pero yung harmful use of alcohol, ang ibig sabihin po natin dito, if we take so much alcoholic beverages, yung more than what is normally allowed, sabi nga nila, 1 or 2 shots per day is quite acceptable. Pero kung hindi mo naman kailangan uminom ng alcohol, pwede namang hindi po kasi hindi lang po nakakasama sa ating blood pressure yan, kundi nakakasama din sa ating atay. And of course, yung lack of physical activity. Lalo po ngayon, nag-pandemic, most people ay na-confine sa bahay, nag-gain ng weight, so it's about time, medyo nag-relax na po ang mga restrictions natin. Medyo ibalik na natin yung ating mga physical activities, at least exercise, 10 to 15 minutes every day or every other day. And of course, definitely tobacco use. Kung pwede mo pong alisin ang smoking, it's the best thing that we can do. Wala pong tinatawag na moderate smoking. It is either you stop, you discontinue. Para po talagang magkaroon kang beneficyo. Kasi kahit po nanigarilyo ka ng konti lang, ito po ay risk factor pa rin para sa high blood. So ano yung mga consequences o pwedeng maging komplikasyon? Well, isa dyan yung heart attack. Pagka yung puso mo po, dahil sa bara ng mga cholesterol, nagkaroon para yung mga ugat,
maghihirapan humingi yung muscle ng puso mo, at pag namatay yung parte ng puso mo na yon at hindi na siya nagtatrabaho, then magkakaroon ka ng tinatag ng myocardial infarction. Ito po yung in common word ay, or in our common language, o yung tawag nating lingo natin, colloquial lingo is heart attack, inatake sa puso. Then ang stroke naman, ito naman po pagka nabarahan yung ugat natin dahil po sa mataas ang mga cholesterol, wala tayong exercise, overweight tayo, nabarahan yung ugat natin, lalong-lalo na po yung papunta sa brain or certain portions of the brain, then ito po ay pwedeng magkaroon ng tinatawag ng cerebrovascular accident. May parte po ng brain natin na hindi magtatrabaho dahil walang supply ng dugo. So, mamamatay po yung portion ng brain na yun at yung function ng portion ng brain na yun mawawala. Ito ay sa paggalaw ng kamay mo, sa pakiramdam ng kamay mo, yung pong portion na yan ay mawawala. So, stroke po ang tawag dyan. Now, kidney failure, nangyayari din po ito. Doon lalo na po yung mga hindi controlled ang hypertension, tapos mataas pa ang blood sugar, mataas pa ang mga cholesterol. Yung daloy po ng dugo sa kidneys natin ay nakokompromise, nahihirapan yung kidneys natin, dumalo yung dugo. So eventually, pagka nahirapan po yung kidneys, pwede po mamatay yung ibang portion ng kidneys. Ang problema po when it comes to your brain and your kidneys, hindi po nabubuhay uli yan. Kung namatay na, hindi sila nagre-regenerate. So once na namatay yung mga units ng kidneys mo, tawag po natin doon ay nephrons, then mag-uumpisa ka nang mag-fail yung kidney mo. Sa umpisa, partial failure. Pagka nag-full failure po yan, that's the time na magda-dialysis ka na at saka kailangan na ng kidney transplant. And of course, yung blindness po, nangyayari po ito kasi yung mga ugat din po sa ating mata. Kasi kadalasan po yung ating high blood nagkakakomplikasyon pa kasi kasama ng high blood yung metabolic problems natin, yung cholesterol na mataas, sugar na mataas. Pagka nangyari po yan, lalo po mas mabilis magbara yung mga ugat natin kasama po sa mata. So it can result to blindness. At saka marami pa pong komplikasyon sa ating katawan. Maging yung mga ugat sa ibang parte ng ating katawan, pagka ito po yung naapektuhan na, then hihina din po ang ating mga resistensya, even yung ating pagkakayahan to ambulate, maski sa kakayahan natin sa pag-iisip. Lahat po yan. Pwede pong maapektuhan niya ng hypertension. So, importante po na maging aware tayo dito at importante rin po na makontrol natin ang ating hypertension. So, ano po yung mga symptoms? Ito yung mga common na symptoms kasi yung severe headaches, pagka po sobrang sakit ng ulo. Now, gusto ko lang sabihin sa inyo, ito pong symptoms na ito, hindi lahat ito makikita mo. You may have one or two or none of these symptoms na ikaw ay may high blood. So, isa sa mga common is headache. Nosebleed, pwede rin nangyayari yan. Pero hindi po lahat ng nosebleed ay dahil sa high blood. Pero isa po ito sa mga posibleng simptomas ng high blood. Fatigue o yung sobrang pagod at saka yung parang wala ka sa iyong tamang wisyo, yung parang confused, parang nanlalaki yung ulo mo, para bang lutang yung isip at pakiramdam. These are one of the signs of hypertension, yung nanlalabo ang paningin. Of course, yung chest pain po, yung pananikip ng dibdib, usually this comes later kasi pagka may mga komplikasyon na po tayo sa hypertension, then dyan po lang kakaroon ng mga chest pain. So, wag natin antayin yung, wala naman akong chest pain, wala akong high blood. This is a late symptom at complication na ng hypertension. Difficulty of breathing, ganun din po. Hindi po pagka nahirapan huminga, high blood kagad kasi marami tayong conditions that is related to difficulty of breathing. Pwedeng pneumonia, pwedeng hika. Pero yung hypertension na related po na difficulty of breathing, this usually kagaya ng chest pain, this also comes late sa ating proseso ng hypertension. At saka irregular heartbeat. Pagka nag-irregular heartbeat ka na po, ibig sabihin ay naapektuhan na yung muscles ng puso mo. Then blood in the urine, yan din po isa pa sa mga problema natin yan. Usually pagka lumabas po yan, ibig sabihin affected ng iyong kidneys. So we will not be waiting for these symptoms. Kasi po yung
yung blood in your urine, kaya pagka po nagkaroon ng blood na yan, ibig sabihin, yung ihi mo po nagtatapon na ng dugo. So hindi na makapag-filter ang iyong kidney. So komplikasyon na po yan, a later complication of hypertension. And of course, isa sinasabi nila yung malakas na tibok sa dibdib mo, sa leeg mo, nadidinig mo sa tenga mo yung tibok ng puso mo. Where these are one of the common signs na maaaring maramdaman natin yan. Meron pa sila, sabi nila, yung pananakit daw ng batok. Well, ito yung mga ibang mga common signs natin ng hypertension. But of course, sabi ko nga sa inyo, hindi po lahat ng mga may high blood ay merong nararamdaman. Marami po ang may high blood na wala silang nararamdaman. So huwag tayo mag-rely sa symptoms. Sabi nga natin, mas maganda, nag-check tayo regularly. So how can we prevent hypertension? Paano natin naiwasan? So ang kagandahan pala dito, kung wala pa tayong high blood, pwede pa natin siyang iwasan. Ano yung pwede natin gawin? We can reduce salt intake. Pag po tayo ay kakain, hindi lamang po yung magbabawas ka ng patis, magbabawas ka ng asin. Whenever you eat outside, titingnan mo rin po ang sodium content ng kinakain mo. Let's say, kumain ka ng chichirya. Ilan ba ang sodium content yan? Bumili ka ng mga beverages. Gaano ba kataas ang sodium content yan? So be aware. Maging aware po kayo sa salt intake ninyo o natin. Then eat more fruits and vegetables. Why? When you eat more fruits and vegetables, unang-una maraming fiber to, nalilinis yung katawan, nakakatulong makapagpababa ng cholesterol. At ang mga prutas at gulay po, maganda po siya sa ating ugat kasi po natutulungan na mas maging maganda ang dalay ng dugo natin. And of course, wala po silang taba, wala po silang cholesterol. So when you eat more of fruits and veggies, ibig sabihin you are shying away from mga karne. Mabawasan yung ating karne. Siguro dagdag natin dito, eat less ng mga meat at saka fats kasi nakalagay avoid saturated and trans fats. So physical exercise or regular exercise, yung physical activity natin, ito po ay isa sa mga importanteng prevention. Kaya po dapat kahit paano meron tayong physical activity, hindi mo kailangan mag-enroll sa gym, hindi mo kailangan bumili ng mga equipments. Simply going up and down the stairs, makakatulong po yan pagkagagawin siya on a regular basis. Or simply walking around, or kung may time ka at may space ka, do some running. Kaya nga kung minsan, kung isang kanto lang pupuntahan mo, instead na mag-pedicab ka, lakarin mo na lang. More on walking, ganyan. So this will facilitate po yung pumping, magandang pumping ng dugo. Pagka po kasi nare-reach ng ating puso yung tinatawag na peak heart rate, na-stimulate po yung pagbuka ng mga maliliit na ugat. So nakakatulong po ito makapagpababa ng blood pressure. And of course, avoid the use of tobacco. Kung hindi pa po kayo naninigarilyo, huwag na kayo mag-aral manigarilyo. Kung kayo naninigarilyo, as much as possible, pilitin niyo pong tumigil ng paninigarilyo. And of course, reduce the alcohol consumption. Reducing alcohol consumption, sabi nga, moderate drinking. Ano ba yung moderate? Ang moderate po is sa beer, mga 1 bottle per day. Sa red wine is around 2 shots or 2 jiggers in a day. Ganon din sa mga brandy at saka whiskey, 1 shot to 2 shots a day. And then avoid saturated fats. Ito po yung mga matataas sa cholesterol, mga taba, mga mantika, na basaba sa ating puso at saka sa mga ugat. Yung pong mga sobrang masebo na mga karne, maraming mga gravy yan, mga gravy na yan. And then of course, quit smoking and then have a healthy lifestyle. At saka isa po sa mga, pag sinabing healthy lifestyle, balanse ang diet, balanse ang ating pagkain, balanse po ang ating physical activities, at maganda din po ang ating tulog. Bakit? Kasama po kasi sa ating pag-iwas sa high blood yung stress management. Well, hindi mo naman po pwedeng alisin ang stress sa buhay kasi sabi nga nila, habang nabubuhay ka, may stress. Yung stress mawawala lang yan pag tayo po 6 feet under the ground. So, ang importante po, mamanage natin yung ating stress. Yung mga stressors natin, bawasan natin. Kung may mga masyado tayong mga deadlines, matuto tayong mag-manage ng oras natin. Yung finances din po natin, yan po isa sa mga nakaka-stress.
Iwasan po natin yung marami tayong binabayaran ng mga monthly. Bawas-bawasan natin yung mga online shopping dyan para hindi tayo bayad ng bayad. Siguro natatawa at nangingiti iba sa inyo. Kasama na ako dyan. Okay? So, ano pa ang pwede natin gawin? So, blood pressure, using two numbers. Yung systolic, dapat po ito ay, sa akin po, personally, it should be less than 130. Yung 140 po kasi, medyo talagang nasa taas na yan. And yung diastolic po, dapat it should be less than 80 or lower than 80. Ang systolic po, para sa akin, acceptable is 130 and lower than 130. So yun po yung pinakamagandang numero when you refer or when you want a reference for your blood pressure. So pag nag-check po kayo at 140/90, hindi po good yan. High blood na kayo niyan. So ang aim po ninyo is dapat at least 120/80 or 110/70. Yun po yung pinakamaganda. Blood pressure between 110/70 at saka 120/80 is yung kumbaga, yun yung ideal. Okay? So yun po yung problema natin sa hypertension, and gusto ko lang i-recap because after this we'll be showing you a video. Well, importante po maging aware tayo. One of the reasons why meron tayong Hypertension Awareness Month kasi ito po isa sa pinakamalaking problema sa kalusugan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Again, importante po dito, hindi porke wala kang nararamdaman, ikaw ay libre na, hindi po yon. Importante po na magpa-check up po tayo regularly. Kung kaya niyo pong bumili ng blood pressure apparatus sa bahay, available na po siya ngayon. Diyan niyo po gamitin yung inyong kakayahan sa online shopping. May mga murang blood pressure apparatus sa online shopping. Siguro less than 1,000. Meron ka ng BP apparatus. So, importante po yan. And then, tingnan natin po yung mga prevention. At saka, tingnan po natin din yung mga symptoms so that we can be well aware. Pero sabi nga natin, with or without symptoms, check your blood pressure regularly. So ngayon po, let's watch a video pertaining to what it's all about hypertension. Hypertension and the mechanism of blood pressure. What is blood pressure? Blood pressure is the force of blood. Systolic blood pressure is the pressure measured at the moment of a heart contraction when the arteries become dilated. Diastolic blood pressure is the pressure measured when the arterial wall returns to its original diameter during diastole. If your daily blood pressure is consistently high, this condition is referred to as hypertension. Hypertension is a condition in which resting blood pressure exceeds the upper limit of a normal range. Standard values used in hospitals are 140 millimeters of mercury or higher for systolic blood pressure and 90 millimeters of mercury or higher for diastolic blood pressure. Hypertension is commonly attributed to unhealthy lifestyle habits. Therefore, taking regular blood pressure measurements to facilitate early awareness is a vital practice. Improvements to unhealthy lifestyles such as excessive sodium intake or obesity will lead to better health. For example, hypertension may accelerate the onset of arteriosclerotic diseases such as stroke, myocardial infarction, or atherosclerosis of the lower extremities. However, hypertension rarely presents with any symptoms, and this is why it is referred to as the silent killer. So the practice of monitoring blood pressure is important to personal health management. Follow Omron's 3 steps to better cardiovascular health today. Check, change, and control. Okay. Next slide. Okay, so most people with high blood pressure do not know when they have it. So yung hypertension po, kadalasan po kaya nga tinawag na silent killer kasi kuminsan wala po siyang simptomas. So ito po ay isang major risk para sa ating problema sa puso. So let us be educated. Magkaroon po tayo ng awareness so that we can identify po yung mga early warning signs.
and symptoms ng high blood. At kung meron po tayo ng mga ganong kondisyon, nakita natin parang tumataas ang ating blood pressure, huwag po tayong mag-self-medicate. Let us seek medical attention. Marami po, madali po namang mag-consult ngayon. May mga online consult. Hindi na po ganun kahigpit sa mga clinics. Yung virus po ng pandemic is medyo mababa na ang cases. So huwag kayong matakot kasi iba natatakot mag-COVID, pinababayaan yung blood pressure nila. Mas marami pong namatay sa high blood kaysa sa namatay sa COVID. So be aware at magkaroon po tayo ng prevention, iwasan natin. Then of course, kaya nga po tayo dito sa DXN, we give you these conditions so that we can apply our very effective and very powerful products. Of course, the best that we have is yung Ganoderma, which is the king of herbs. Ito po ay ginagamit na more than 2,000 years ago in China. Ito listed in the American Herbal Pharmacopoeia at saka Therapeutic Compendium. Actually, if you will look into the internet, marami na po mga studies pertaining to Ganoderma. Maganda ang mga components niya. Mayroong polysaccharides, may adenosine, may triterpenes, may organic germanium. Lahat po ito ay mayroong mga medicinal values. Now, ang maganda po, it is well known and promoted in various Asian countries like China, Japan, Taiwan, and Korea. And it's known for longevity and for improving stamina and health. Ang maganda po sa ating Ganoderma, sa DXN po, we have our RGGL, yung Reishi Gano, which is the 90-day-old mushroom. And then the GL or Ganocilium, which is the 14-day-old mushroom. We also have our mushroom powder. Gusto ko lang pong i-add on kasi tayo nasa hypertension. Isa po sa beneficyo nyo with DXN, lalo na yung ating RGGL po, is that ito po ay nakakatulong. Hindi po natin siya kinoconsider na gamot para sa high blood, but it can help augment yung ating pong prevention at the same time po kung tayo po yung mga may treatment at para mag-improve din yung ating lifestyle. Well, unang-una yung polysaccharide, meron po siyang pampalakas na immune system. So, hindi naman ibig sabihin nag-aalala ka sa hypertension, babayaan mo na yung resistensya na yung katawan. So, kailangan natin ng malakas din na immune system, a well-functioning immune system para malabanan natin mga infeksyon at saka iba pang kalaban ng ating katawan. Kasi isa sa mga kagandahan ng malakas na immune system, may panlaban ka hindi lang sa infection, maging sa cancer. Isa sa mga highlight in relation to our topic na hypertension, ang ating pong Ganoderma, lalo na in the form of adenosine, yung active ingredient niya, meron po siyang pangtulong para mas gumanda ang daloy ng dugo natin. Nakakapagpabuka po siya ng ugat. Ang ating adenosine helps open up your blood vessels. So, ibig sabihin, nakakatulong siya sa inyong gamot na iniinom para mas maganda ang control sa hypertension. Ganon din po, meron din po siyang tinatawag na blood thinning effect. Alam niyo po, ang problema natin sa high blood, kung minsan mataas ang cholesterol, mataas pa sugar, atas yung platelet po, dumidikit yan sa mga ugat natin kasi pag mataas ang presyon mo, nasisira po yung mga linings, yung tinatawag ng atherosclerosis, ano? So, lumulutong po yung mga lining ng ugat. Ang nangyayari po dyan, yung platelet, nagdidikit-dikit, lumalapot ang ating dugo. Kaya nga iba, binibigyan ng aspirin. Now, maraming complications ng aspirin. Ang kagandahan po with our Ganoderma, we have adenosine that somehow, tinutulungan din niya maghiwa-hiwala yung platelet para hindi masyadong magiging malapot yung ating dugo. And of course, maganda po dyan dahil meron siyang antioxidant or organic germanium. Yung pong pagkasira ng mga lining ng ugat natin ay tinatawag na because of oxidative stress dahil mga free radicals na yan, mga toxins na yan, natutulungan pong maiwasan yan through your organic germanium. So, maganda po kung tayo may high blood at tayo gustong umiwas sa high blood, let us take our RGGL regularly. And on top of that, kasama po yung ating spirulina. Well, ano mo maganda sa spirulina? Una-una, makakaiwas po tayo sa masyadong maraming matataba, yung trans fat at saka mga tinatawag nating saturated tsaka trans fats natin. Ano po, bakit ang spirulina po is a complete food. Kompleto po siya sa sustansya at hindi po siya nakakataba, hindi kagaya ng ibang mga pagkain kasi mababa po ang calories niya pero mataas ang kanyang nutritional value. And in addition to that,
may mga studies po na pinakita na ang spirulina, kasi ang spirulina po natin is really the best in quality kasi tayo po ang nagpo-cultivate niyan sa Malaysia. So kung gagamitin po yung spirulina natin, talaga yung beneficio po makukuha natin. Isa sa mga benefit ng spirulina is that it helps lower down blood cholesterol. So yung blood cholesterol po, pagka ito po yung mataas, nakakadagdag po ito sa problema ng high blood o ng hypertension. Nakakadagdag din po sa complication to kasi pwede magbara yung mga ugat. At the same time, yung lining po ng ugat natin na nasisira na ng dahil mataas na presyon, ay lalo pa po masisira pagka nagkaroon ng deposition ng mga cholesterol sa ating mga ugat. So spirulina helps lower down your cholesterol. Maganda rin po ang ating panunaw na sa spirulina. Maganda din po dito kasi maganda siyang substitute. Kung hindi kayo makakain ng gulay, imbis na kumain ng maraming karne, may spirulina po tayo. And aside from the spirulina candies or tablets, meron din tayong mga spirulina na mga cereals. Meron din tayong spirulina na merong noodles, yung spiroodles natin. So we can all take advantage of this para makaiwas tayo at para matulungan makontrol yung ating blood pressure. Meron pa akong magandang effect ang spirulina sa ating high blood because may effect po ang spirulina natin sa tinatawag na mood conditioning. Isa po sa problema sa high blood, pag mainitin ang ulo mo, na-stress ka, ang spirulina po nakakapagpaganda po ng ating mood, nakakakalma po siya. The same with your adenosine sa ganoderma, nakakapagkalma din po siya. So ito po ay very effective at maganda po pangtulong sa atin in preventing and controlling blood pressure. Ito naman yung Puria Coco sa ating Puria S. Well, ito po maganda po dito kasi meron din siyang polysaccharides, meron din siyang triterpenes. Ang triterpenes po natin is known to help lower down your cholesterol, lower down your blood sugar. Ito pong lahat na to ay pangtulong para yung hypertension natin ay hindi magkaroon ng additional complications. So I would suggest yung RGGL natin, yung spirulina natin, Puria S natin, ito po ay lahat pwede nating i-take together with our medication. Again, we do not imply this as treatment or medication for hypertension. Pero po sila ay mga pangtulong in prevention and in controlling our blood pressure together with our medication. Okay? And then yung MyCoV-G, ito po ay mga maraming fruits, vegetables, at saka mga spirulina. Wala po siyang cholesterol. Ang maganda po dito because it's very rich in fiber. Kung tayo man ay nakakain ng mga pagkain na may taba, ito po ay nakakapagpalinis ng ating bituka. Mas mabilis mong maialis yung taba sa yung digestive system, mas lesser po ang ma-absorb sa ating katawan. So ang maganda po dito, it facilitates better transit ng ating pagkain, which is also very good para sa ating kalusugan. It also promotes better yung ating kalusugan ng ating bituka, and it also helps in lowering down your cholesterol, again, which is very important. Kasi po sa mga may high blood, significant po at importante po na mapababa ang cholesterol, mapababa ang blood sugar. At ito po makakatulong sa atin in maintaining a good and better diet. So kung titingnan po natin, ito po yung mga products natin para sa ating puso na makakatulong. Gusto ko lang pong i-remind tayo na maging aware tayo of our blood pressure. Dapat it's always within normal level. At importante po, magtulungan-tulungan tayo, magtulong-tulong tayo, help one another, hand in hand, and to put spotlight on increasing access to blood pressure screening. Importante po yan. Ito po, potential po to na maging magandang paraan. It's an effective way to reduce hypertension's adverse effects on our health. Importante po na magkaroon tayo ng monitoring, magkaroon po tayo ng awareness, and of course, kung wala pa tayong blood pressure, yung mga risk factors, iwasan po natin, and we can take advantage of our good products in DXN to help us prevent and to help us control ang blood pressure. And of course, yung kagandahan po dito, pati po yung mga complications, matutulungan po natin maiwasan. So again, we are on our Hypertension Awareness Month. Ang hypertension po is one of the #1 killers, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. It is called the silent killer. Kung hindi mo po siya mababantayan, baka mamaya mabibigla ka na lang isang araw, may high blood ka,
wala ka na pala, kinuha ka na ni Lord. So maging aware po tayo, monitor your blood pressure, take advantage of our products, live a healthy life, iwasan po natin magka-high blood. Kung may high blood po tayo, tulungan po natin at pilitin natin makontrol yung ating hypertension with our products, with our medication. Kung hindi po kayo sure sa mga problema, go to your medical practitioners. Mga doktor po can help you out. And of course, kung may mga kailangan kayo tanong, you can contact us here sa DXN to help you out in your problems sa hypertension at sa iba pa mga problema sa ating kalusugan. Again, this is your doctor, Dr. Danilo Salsag, pamilya sa DXN. Good morning and thank you very much. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.